At sa ating pagpapatuloy, nakakapanghinayang ang mga gamot na sana ay napakinabangan ng mga nangangailangan. Pero dahil expired na ang mga ito, malaking tanong ngayon kung paano napabayaan ang inventaryo ng ospital hanggang tuluyang masira at mapasok ang mga gamot. Narito ang investigative report ni K5 Donde Glodove ng K5 News FM Bayawan. Ang lalawigan ng Negros Oriental ay kinabibilangan sa humigit kumulang 15 public provincial government-run hospitals. Ayon sa talaan sa lahat ng bahay paggamutan sa buong Negros Oriental, tinatayang aabot sa 400 hanggang 600 na pasyente araw-araw. Ang lahat ng mga pasyenteng dinala sa mga bahay paggamutan ay nangangailangan ng gamot upang gumaling. At ang lahat ng mga gamot na ito ay galing sa mga magbubuwis na araw-araw nagbabanat ng buto upang makapagbayad ng buwis sa gobyerno. Gayon pa man, kahit anong pagbabayad ng buwis, may kakulangan pa rin sa gamot sa karamihan ng mga bahay paggamutan. Kung ikaw ay tapat na nagbabayad ng buwis sa gobyerno, ano ang iyong mararamdaman kapag nakita mo ang perang pinagpawisan mo ay naabutan lang ng pagkasira at naitapon? Gaya sa nangyari sa mga gamot sa Kalumbuyan Community Primary Hospital sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Iniliblib ang mga ito sa mga sako upang itago, pero kalikasan na ang nagbunyag sa nakakabinging katahimikan sa pamunuan ng hospital kung ano at saan dinala ang mga gamot na supply sana sa mga taong may sakit sa lugar. Noong kasagsagan ng bagyong Maymay nitong Agosto lang, sa likod mismo ng Kalumbuyan Community Primary Hospital, gumuho ang pader nito dahil sa lupang rumupok na pinaglibingan. Dito na tumambad ang limpak-limpak at sako-sakong medisina na inilibing dahil di umano na expired na. Sa kabutihang palad at tila ang panahon na ang nagbunyag nito upang matagpuan at makita ng isang citizen sa lugar ang mga gamot na nag-expired na. Nitong Agosto lang, dumalaw si Nanay Evelyn Pural sa kanyang taniman malapit sa ospital. Dito na tumambad at bumulagta sa kanya ang limpak-limpak na medisina mula sa pinagguhuan ng lupa sa pader ng ospital. At ayon sa mga residente dito, na kung sana ay ibinigay ito at ibinihagi ng mga residente na bago pa ito na expired, sana ay napakinabangan pa ito ng mga tao. Pero iba ang nangyari dito sa Kalumbuyan Primary Hospital, inilibing lang ang mga gamot na hindi maayos ang pagkakatago nito ng dahilan nito na gumuho ang pader na kinatataguan nito. Dahil sa kanyang kuryosidad, sinuri ni Nanay Evelyn Pural ang mga gamot at dinala sa kanilang bahay upang ipagsabi sa may mga katungkulan sa lugar. Pero tila ba hindi pinansin ang matanda kaya dumulog na ito sa himpilan ng K5 News FM Bayawan. Kaya naman tumungo ang news team sa naturang lugar na may layong 15 hanggang 17 kilometros mula sa city proper upang suriin ang nasabing mga medisina. Aming nadatnan ang pinag-imbakan ng mga sirang gamot na may tinatayang 5 taon na ito simula itong ma-expired. Sinuri namin ang mga ito na pag-alaman namin na ang mga gamot na nasira ay mga lunas sa mga common na karamdaman. Ito ay paracetamol, mga contraceptives, furosemide, amoxicillin, captopril na gamot sa high blood pressure, heart failure at pagprotekta sa kidney functions sa may mga diabetes. Bukod sa mga nasabing gamot, kasali din sa mga gamot na itinapon tulad ng cimetidine na gamot sa ulcer, acid reflux at heartburn. Maroon ding gamot sa asthma at chronic obstructive pulmonary disease at azithromycin, mga antibacterial, antibiotics at mga gamot sa sexually transmitted diseases at marami pang iba. Labis na labis ang panghihinayang ni Nanay Evelyn Pural na isang taxpayer sa sinapit ng mga gamot na kung sana na ipamahagi ito na pakinabangan na sana ang mga ito. Sayang itong mga gamot. Kung binigay nila to sa mga mahirap, kung di na pakinabangan. Dagdag pa niya na kung may mga manghingi ng gamot sa nasabing ospital,
Tila ba pinipili lang ang mga binibigyan nito na kung sa tingin nila ay may malaking ambag ka sa gobyerno, otomatiko mapapasa kamay mo ang lunas. Pero kung mahirap ka at walang kapakipakinabang sa gobyerno, ang matatanggap mo ay pagtataray at pagsusungit mula sa ospital. Kayo, marami sana nito na kinabang ng mga gamot kung binigay nyo. Sinayang nyo na lang ang gamot, hindi yung magbigay kayo, pinipili nyo lang. Tapos, tingnan nyo, malaking pira ito ng gobyerno. Maraming matulungan ito kung hindi nyo pina-expired. Hindi kayo mag-reason nga, tira ito ng COVID, kaya nilubong. Tapos, sabihin nyo pa yung namatay ito, pinagdamay nyo pa nga sa panahon pa siyang napatay ito. Matagal na to, wag nyo idamay yung namatay na. At saka wag nyo sabihin nga, tira ito ng COVID, tira ito ng COVID, ang dami-dami. Upang malinawan ang lahat sa bumulagta na pagtatago sa nasirang mga gamot, sinasadyang puntahan ng K5 News FM Bayuan ang pamunuan ng ospital at doon aming nakakausap ang Chief of Hospital na si Dr. Sergio C. Alvarez III sa pamamagitan ng telepono dahil sa oras na yon wala sa ospital ang nabanggit na doktor. Ayon sa kanya, wala siyang alam na may gamot na itinapon sa likuran ng bakod sa ospital at inakusahan niya si Nanay Evelyn Pural na kailangan ng psychiatric evaluation dahil sa mga pinaggagawa nito. Kanang mga tambal sa ospital ganang doon na ma-expire naman mo gud may mga CPH sa ospital o mga district na group chat nga kung unsay mga 3-4 months before ma-expire then daghan sa amo nga stock amo na nang kuan sa ubang hospital kinsay ganahan ako kina mo si Evelyn Pural tingala po na sa una ra muna siya si kontra sa ospital sa tingala po ko asa gikan na niya mga tambala nga wa mo pitatang government kuan then natingala po ko asa po niya ikalot kay mura mag kanam gud siya daan gud siya kung imo po tanong mga silingan nila o sa di na magtagad siya kay murag problema kunos pagkinahanglan psychiatric evaluation. Sa gitna ng mga akusasyon ng doktor, aming sinabihan ito na kami mismo nakakita sa mga nakaimbak na mga gamot. Kaya sinabi niya na baka ang mga gamot na iyon noon pa sa mga nakaraang doktor sa ospital na wala pa masyadong pasilidad na pagtatambakan ng gamot. Basta sa ako panahon nga galingkod ko din ha, ang mga tambal ako nang namin kuan. Tingalik sa una pa na nga doktor sina sa una pa nga kuan kay mingaw na hospital pagsulod na ako din na tingali duda ko kana kay posible kay adto pugod sa gawas nga na may friends sa po na among kuan duda ko kana tingali mga tambala sa una nga mga doctors or sa una pa na nga hospital nga mingaw pa kayo kay di pa equip sa mga laboratory o mga personnel din na kaysa una isa ka nurse, isa ka doktor. So ang ubang mga tambal ma-expire god. So duda ko kana mga tambala sa una patingali na nga panahon dili sa ako time. Dagdag naman ng doktor, mahigpit niya itong pinabulaanan ang mga akusasyon na pinipili ang binibigyan ng gamot. Amo din na, kumuha na din na bigado or mutana ka din na sa mga pasyente. Kuha may mutasapang ko, may mamuna ito. Dili man mo nga na ang hospital nga, pagtikingala kadaghan nga pasyente kung wala siya salig sa mga personnel din na. Di man mo tubo atong hospital, dili man mo naghan ato pasyente mo salig kinabuhi man nila. No? Kung wala ka nagtrabaho tarong din na sir, nagkuhan sa hospital, di na po dako. Ang tanaw ng hospital house sa una, ni para uguan, kahoy. Kung kita ni mo karon di pa rin siya kayo. So, ang ako tanaw na di man gud you cannot please everybody. So, basta po nagkuhan sa ila. Sana naman sa lahat ng mga pampublikong paggamutan ay nag-iisip na ang bawat gamot na nasisira sa bawat gamot na natatapon at hindi napapakinabangan ay mula ito sa mga taong araw-araw na nagbabanat ng buto at tudukayod upang may maiambag sa gobyerno na nilulustay lang ng mga pinagkakatiwalaan nito. Ako si Dondig Ludovi para sa K5 NIR, Negros Investigative Report.